6:00 ng umaga ay nagring ang telepono sa mesita sa tabi ng kama. Inangat ni Margarita ang auditibo. "Margarita, alam mo na ba?" Ani Lisa sa kabilang linya. "Ang ano?" Patay mali siyang tugon niya. "Si Mr. Mayor, patay na." "Ha?" Kunwa ay gulat na sambit niya. Natagpuan siyang patay kanina sa loob ng CR. Wakwak ang leeg. Patuloy ni Lisa. "Ano raw ang dahilan?" Naninigurong tanong niya. Hindi pa alam. Nag-iimbestiga pa ang mga pulis. Anong resulta? Wala pa. Wala pang tiyak na impormasyon. Paano yan? Wala na yung kanaiinisan mo. Pahabol nito. Pero hindi ko naman gusto na sa ganong paraan. Tugon ni Margarita. "O siya, sige at may aasakasuhin pa ako. Ibinalita ko lang sa'yo." "Sige, thanks for the early morning news." Pagbibiro niya sa kausap. Matapos magpaalam ay ibinaba ni Margarita ang telepono. Sa kabilang dulo ng nilya ay binaba na rin ni Lisa ang teleponong hawak niya. Sa likuran niya ay nandun ang 2 pulis na matamang nakikinig sa pag-uusap nila ni Margarita. Walang masabi ang mga ito. Suminya si Lisa na gusto niyang magbalik sa kanyang gawain. Tumango lamang ang 2 bilang sagot sa nais ng babae. Magkasabay na kumakain ng tanghalian sina Peter at Margarita. 3:00 pa ng hapon ang pasok niya sa ospital. Panggabi naman ang duty ni Peter. Nasa school pa sina Bruce at Jane. Parehong tahimik ang mag-asawa habang kumakain. Parang walang nais mag-umpisang magsalita sa kanya. Si Margarita ang hindi nakatis. Kumusta na ang investigasyon? Wala sa sariling tanong niya sa asawa. Wala pa rin linaw. Bakit mo na itanong? "Ha? Wala naman. Naitanong ko lang." Nalilitong wika ni Margarita na parang gusto niyang sisihin ang kanyang sarili na kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng itanong ay pag-usapan ay iyon pa ang naibungad niya sa asawa. "Pabor sa'yo. Wala ka nang kinaiinisan sa ospital." Tila na nanalakab na tura ni Peter. "Aba, hindi ko naman gusto na sa ganoong paraan." Sagot ni Margarita. Pakiramdam niya ay parang iniimbestigahan siya ng kanyang asawa. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at pilit na pinapayapa ang kanyang sarili. Nakapagtataka talaga ang mga pangyayari. Masyadong brutal ang pagpaslang sa mga biktima. Wakwak ang dibdib. Nawawala ang atay. Pero itong si Miss, anong pangalan nga nito? Mr. Mayor. Miss Evangeline Mr. Mayor. Tugon ni Margarita na nooy nakabawi na. Sa kanyang katatagan, bakit hindi kinuha ang atay nito at sa leeg ito napuruhan? Pareho din ang paraan ng pagpaslang. Pareho din ang kasangkapang ginamit sa pagpatay. Isang napakatalim na bagay. Labaha marahil. Ano sa palagay mo? Pabiglang tanong ni Peter sa asawa. Napalunok siya. Hindi maapuha pang sasabihin. Sumandaling na blanko ang kanyang isipan. Walang katagang nanula sa kanyang mga labi. Parang gustong mamanhid ng kanyang katawan. Nangangapalang pakiramdam niya sa kanyang mukha bago. "Nurse ako. Hindi ako medico legal. Ano bang malay ko dyan?" Balik hinahong tugon niya sa asawa. Tumayo siya at dinako ang lababo. Kunwa ay may gagawin o kukunin doon. Iyon ang naisip niyang pagkanlungan upang matakasan ang mapanuring mga mata ang mga tanong ni Peter sa kanya. At alam niyang kasunod niya ang mapaghinalang tingin na iyon. "Ano ba naman kayong mga pulis? Kay liit-liit itong taon natin na hindi ninyo mahuli ang salarin." Patuloy ni Margarita habang naghuhugas ng kanilang pinagkainan. Pilit na inililigaw ang isipin ng kanyang asawa. "Aba, ay pulos tulog lang yata ang ginagawa ninyo mga pulis eh." "Anong pulos tulog? Halos ay hindi na nga kami natutulog lahat dahil sa sunod-sunod na krimeng nagaganap dito sa bayang ito." Patabog at inis na wika ni Peter. May nahuli ba naman kayo?" Nambubuskang tanong ni Margarita na nakangisi. Wala pa. Mahiwaga ang mga pangyayari. Isang misteryo. Malumani na sagot ng asawa. "Baka naman hindi taga rito sa taurang salarin." "Baka, maaari." Wika ni Peter. Tumayo na ito at tinungo ang salas. Lihim namang nagdiriwang si Margarita sa mga pangyayari. Nang pumasok si Margarita sa ospital ay ugong pa rin ang nangyari kay Mr. Mayor. Kunwari ay nanghihilakbot siya sa sinapit ng kanilang head nurse, ngunit palihim niyang pinakikiramdaman ang lahat ng naroroon. Sa monitoring niya ay wala namang malinaw na suspect ayon sa usapan ng lahat. Mukhang wala namang naghihilala sa kanya. Palagay niya ay ligtas na siya. Pinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho. Alam niyang magtatagal pa bago mawala ang alingasngas tungkol sa mga naganap na krimen. Minabuti niyang abalahin ang kanyang sarili sa kanyang mga ginagawa. "Nurse Shimmers, ipinatatawag kayo sa opisina ni Dr. Gritz," wika ng isang attendant sa kanya. "Bakit daw?" "Hindi ko alam." Iyon lang at tumalikod na at lumayo ang attendant. Kinabahan si Margarita.
Hindi niya maisip kung ano ang dahilan ng pagpapatawak ni Dr. Crit sa kanya. Nagdaan muna siya sa comfort room at nagayos ng sarili. Sinigurado niyang kalmado siya bago humarap sa doktor. Tiniyak niyang nasa ayos pati ang kanyang kasuotan bago siya kaswal na lumabas ng banyo. Tinungo na niya ang opisina ni Dr. Grits. Sit down, Nurse Shimmers. Alok ng doktor sa kanya. Naupo si Margarita sa upuang kaharap ng manggagamot sa kabilang bahagi ng mesa. Mataman siyang pinagmamasdan ito. Nakikiramdam naman siyang mabuti. Pinatalas niya ang kanyang isipan at humanda sa kung anumang kanilang pag-uusapan ng head doctor. Mrs. Shimmers, alam mo na ang nangyari sa inyong head nurse na si Mr. Mayer. Panimulang tanong ng doktor sa kanya. Yes, doctor. Alam ko na. Kanina pang about 6 in the morning, tumawag si Lisa to inform me about what happened. It was terrible. Nakaramdam siya sa patutunguhan ng usapan. Ipinatawag kita, kayong lahat, isa-isa, upang personal kayong paalalahan na pag-ibayuhin ninyong lalo ang inyong pag-iingat. Pangalawang ulit na ito. Hindi natin alam ang maaaring maganap pa o ang susunod na mangyayari. Masyadong mahiwaga ang lahat. Marami pang sinabi at mga tagubili ng doktor sa kanya. Matama naman niyang pinakikinggan ng bawat kataga. Pulos pagsang-ayon at tango lamang ang tugon niya dito. Iniiwasan niyang makalikha ng anumang maaaring maging sanhi upang paghinalaan siya nito. Di kawasa ay pinalabas na siya nito upang maipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Dinig pa niyang pagtawag nito sa intercom sa isa pang nurse. Hindi na niya yun pinansin. Lingid sa kaalaman ni Margarita, nakarecord ang pag-uusap nila ng doktor. Mula sa tagong lugar sa kabilang silid ng opisina ng doktor, ay nire-record ng 2 detective sa mga usapan doon. Maaga pa, ginugol na ni Peter ang kanyang oras sa panonood ng TV. Day off niya sa trabaho. Marahan siyang tumayo at tinungo ang pintuan ng magaling ang doorbell. Sinilip niya ang taong nasa labas. Si Lorraine, nagtataka, lumabas siya at pinagbuksan ng itang babae para papasukin ito. Hello Peter, how are you? Malambing na wika ni Lorraine. Ang boy ni Peter ang pinaghalong sa mew ng pabango ng babae at ng alak. Eto mabuti, ikaw kumusta ka rin? Eto mabuti rin. Sinundan nito ang sagot ng malanding pagtawa. Hindi mo ba ako papapasukan sa loob ng bahay mo? Nangaakit na tinura ng babae. Wala pa si Margarita. Hindi naman si Margarita ang ipinunta ko dito eh. Ano nga bang sadyang? Tanong na niya habang naglalakad silang papasok sa loob ng bahay. Di ikaw, ano pa? Nabigla si Peter at huminto siya sa paglalakad. Tinignan niyang mabuti si Lorraine. Mabilis itong yumakap sa kanya sabay halik sa mga labi niya. Hindi siya nakakaiwas. Naging mapusok ang babae. Mula sa malayo ay kitang-kita ni Margarita ang paghahalikan ni Peter at Lorraine. Sumulak ang galit at panibuho sa buo niyang katawan. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Doon pa lamang ay nais ng sugurin ni Margarita si Lorraine upang patayin. Ngunit nandoon si Peter. Pinilit niyang magpakahinahon. Ipinaglakasan niya ang sunod-sunod na busina ng kanyang sasakyan upang ipaalam sa dalawang paparating na siya. Biglang kumalas ang asawa sa yakap ni Lorraine. Lumayo ito sa babae. Pagdating ng sasakyan ni Margarita, ay pasalubong na ang asawa niya. Idiniretso niya sa garahe ang kotse at matuloy lumabas buhat doon. Hello Margarita. Hindi na natapos ni Lorraine ang sasabihin nito. Biglang lumagapak sa magkabilang pisngi ng babaeng mag-asawang sampal. Halatang nahilo ito sa lakas ng sampal, subalit sa galit na galit ni Margarita. Mabilis namang inawat ni Peter ang asawa. Agad na tumakbong palabas ng gate si Lorraine, habang habol ng mura ni Margarita habang papalayo. Matalim na tinitigan ni Margarita ang asawa. Umiwas si Peter ng tingin ngayon at nagpatiunan ng pumasok sa kabahayan. Hinintay muna niyang makalis si Peter at tiniyak niyang tulog na ang magkapatid. Noon niya marahang binuksan ang bintana ng silid nilang mag-asawa at maingat na lumabas buhat doon. Patuloy pa rin nag-aapoy ang damdamin niya sa tagpong nakita kanina. Sagad hanggang butong pag-ibig na iniukol niya sa kanyang asawa at hindi niya mapapayagang may umagaw nito sa kanya. Dahil sa bago niyang mga kakayahan, alam niyang hindi makakatulog si Lorraine. Malakas itong nagpapatugtog ng musika mula sa stereo at sunod-sunod ang lagok ng alak. Nang sumulpot siya sa likuran nito, nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Pinilit pa nitong umiti sa kanya, pero agad niya itong ginawaran ng kamatayan buhat sa matalim na mga kuko ng isinumpa. Mabilis na tumalili si Margarita at agad na narating ang bahay nila. Nang kanya na muling akit sa bintana ng silid nila Peter, nang bigla siyang salubungin ng galit na si Spike. Labas ang mga pangil nito at umaangil sa kanya. Saglit na natigilan siya. Nahintakutan siya at baka magising ng dalawang bata kung marinig ito.
Sa isang iglap ay nahawakan niya ang aso at pinilipit ang leeg nito. Isang mahinang piyok lamang ang nagawa ng hayop at nagkikisay na ito at pinanawa ng buhay. Laking pagkabigla ni Jenny kinabukasan nang makitang nangyari sa aso niya. Nakapulupot ang tali nito sa leeg at nakabitin ito sa haliging pinagtatalian ng mistulang nabigti ang aso dahil sa kaiikutan. Sandaling hindi nakauma si Jenny sa kinatatayuan. Mahal niya ang alaga. Pagkuha na nilapitan niya ito at kinalas ang tali na bumibigti dito. Matigas na ang aso. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Impit siyang napaiyak. Lumabas sa pintuan si Bruce at nakita siya. Umalikwas si Jenny at nagmamadaling pumasok ng bahay. Diretso sa kanyang silid. Nagkulong siya sa kwarto niya. Awang-awa siya sa sinapit ng aso niya. Namumuhi siya sa mami niya. Kung hindi nito iniutos na ilagay sa labas si Spikey, ay buhay pa sana ito. Kung hindi niya ipinilit na ilabas si Spikey ng bahay, ay hindi ito mabibigti sa labas. Wika niya sa sarili. Napagtuunan ng pansin ni Jenny ang larawan ng ila na nakapatong